Minsan-minsan na yung mapapanood niyo po ako sa TV5, sa Tayong Kapatid, ng Good Morning Kapatid, at sa KMJS, at sa Billionaire News Channel. Pagtungkol sa usaping relasyon, tayo po ay favorite imbitahan. Siguro may dala tayong magagandang ideas para sa katitibay ng marriage. Kagaya lamang ng ating couple ngayon dito. 25 years. I admire you for staying together, keeping the faith together, at hindi sinukuan ang bawat isa. Alam niyo bang yan ang sinabi ni Mark Twain, isang American philosopher? Sabi niya, you will never understand marriage until you reach a quarter of a century. Ilan yun? 25 years. And I hope, and I'm sure, naintindihan nyo na ngayon ang tunay na kahulugan ng marriage. At para sa kapakanan na rin ng ating mga bisita dito, sasabihin ko sa inyo yung mga sikreto nila, kahit hindi ko pa sila nakausap, kung bakit sila nag-stay ng 25 years. At pasasalamatan nyo sila later at umatid kayo today. Yung ulan na yan, maya-maya wala na yan. Pinagdasal ko na yan. So just stay for the wisdom that you will hear later on. Now, sa survey ng iba't ibang organisasyon, even sa mga gatherings na inaatinan ko or sa weddings, sa tuwing magkakasal ako, lagi ako nagtatanong, sino naniniwala sa perfect marriage? Wala nagtataas. Dito kaya may magtaas. Tanungin ko kayo, may naniniwala ba sa perfect marriage? Taas ang kamay, huwag mahiya. May libreng load. Oh, that's our problem. Papaunawa ko sa inyo kung anong meaning ng perfect marriage. Kasi ito sila, nasa harapan nyo. Perfect marriage. Why? Sabi ni Socrates, wisdom is the beginning of definition of terms. Ibig sabihin, i-define mo yung word. At maintindihan mo, ibig sabihin ng salita. Just go backwards. Etymology. Anong meaning ng perfect? Saan galing yung perfect? It means alignment. Alignment saan? Sa design ng produkto. For example, para mas madali nyo maintindihan, meron tayong mga kagamitan, kasangkapan, appliances, meron niyang booklet pag binili natin. Yung booklet na yan, hindi nakalagay yung design ng produkto. Susundin mo yun kasi yun ang batas ng produkto. Every time na gagamitin mo yun, sundin mo to. Huwag mong ilapit sa tubig, huwag mong pasain, huwag mong ilapit sa apoy, etc. etc. Those are the laws of the product. Kapag sinuway mo, hindi mo papakinabangan yung produkto. Hindi magtatagal ang buhay ng produkto. Hindi mo papakinabangan. Kahit na mahal siya. Wala yung value for money. Now, think of that concept. Ang produktong marriage ay gawa ng Diyos. Hindi yan invento ng tao. Kahit sinong scientist, philosopher, wala akong nabasa na nag-admit, no, I created marriage. No, it's God who created marriage. God made the male and the female. Hindi niya makikita sa psychology books o sa scientific books, history books, wala yan doon. You can only find that in the Bible. Paano ginawa ang male and female? Mas malalim ang wisdom ng Diyos. Kaya doon tayo. Kasi nandun yung tama. Yun ang dapat nating inaalam. Yung wisdom ng Diyos kaysa sa wisdom ng tao. So, ginawa niya ang male and female ng pantay sa chapter 1. Ibig sabihin, hindi pa sila nag-aasawa. Parehong male and female may power to be successful. May capability to succeed in life. May capability na yumaman kahit single. Yumaman kahit nag-iisa sa buhay. Basta matuklasan lang yung kanyang fruits na sinabi sa earlier verses. So, nung chapter 2, biglang nagbago ang organizational setup kasi sinuway yung pinagbabawal. Anong ginawa? Nag-asawa silang dalawa. Kaya dahil alam ng Diyos na parehong powerful ang male and female, parehong pantay na kapangyarihan, kakayahan, kailangan niyang
ayusin ang organizational setup dahil otherwise, laging magkukumpit tong dalawang to, laging magbabangayan tong dalawang to, laging mag-aaway, magsasagutan tong dalawang to, magpapataasan ng ere. Anong ginawa ng Diyos? Sabi niya sa babae, may 4 na bagay ka dadanasin sa iyong pag-aasawa. Number 1, naisip mo lagi ang asawa mo or sa iyong panganak, may hirapan ka. That's the first. Sa iyong pangalawas, marami kang maranasang side effects habang ikaw ay nagbubuntis. Totoo naman. Di ba? Number 3, your desire will always be to your husband. Lagi mo siyang nanaisip na kausap. Lagi mo siyang gustong umuwi ng maaga. Lagi mo siyang gustong mapansin ka. Lagi mong gusto ng atensyon mula sa iyong husband. Eh, yun ang effect eh. Number 4, he will rule over you. Genesis chapter 3 verse 19. Nandun po. He will rule over you. So, ibig sabihin, ang isang katawan o ang dalawang katawan na pinag-iisa ay nangangailangan lamang ng isang ulo. Because God is a God of order. Hindi papayag na may isang katawan tapos dalawa ulo. Ang tawag doon, halimaw. Monster. Walang creation ng Diyos na ganon. Kaya sa isang katawan na mag-asawa, isa lang ang ulo. And that is him. Sir Ricky, pag hindi ka nag-continue taking the lead as the leader in that one body, she can take over. Dahil she also has the power to lead the family. May idea din siya. Meron din siyang inner capability to lead the family. Pero, pag siya nag-take over, hindi mo yun magugustuhan. Magmamalfunction ang relationship. Magkakaroon ng argumento, sagutan, away, hindi pagkakaintindihan. Bakit? Dahil hindi nasusunod ang design ng marriage. Hindi nasusunod yung design ng produkto. Kaya magmamalfunction siya. Okay po? Now, alam niyo na ibig sabihin ng perfect. Alignment. Kaya wala kang choice kundi sundin yung design ng marriage. Pag sinabi ng marriage na husbands, love your wives and do not be harsh to them. At talagang hindi yung suggestion. Hindi rin yung recommendation. Yun ay batas. Kailangan mahalin ng wife. That is the design of marriage. Now, ang tanong, marunong ba lahat ng lalaki kung paano magmahal ng babae? Ha? Alam niyo ba lahat paano magmahal ng babae? O, ipapaunawa ko sa inyo ngayon because hindi sapat na pumirma lang sa marriage contract. Mahal kita, pinirmahan ko naman na. O, sapat na ba yun sa inyo? Girls? Ladies? Alam ko hindi. Hindi sapat yun. Dahil love means action. It's a verb. Diba? So, ganito itinuro ng Biblia kung paano magmahal sa babae. Ha? Mga husbands, mga binata dyan. Ang lalaki ginawa sa lupa. Ang babae, saan ginawa? Kinuha sa tadyang ng lalaki. Pwede namang gawin ng Diyos na sa lupa din kunin ang babae, pero di niya ginawa. Kinuha niya ito sa katawan ng lalaki. Ibig sabihin, hindi ka naman pinilit mag-asawa. Yung pinili mong asawa ay desisyon mo. Galing sa katawan mo. At ano man ang pangailangan niyan ay pananagutan mo, sagutin mo. Because ikaw ay nagsimula ng marriage. Hindi ka naman siguro pinikot ni Ma'am Cathy. 25 years ago, pinikot ka ba, sir? Hindi ka pinili, hindi ka pinuwersa. Hindi ka tinutukan. Mabuti naman. Diba? Kasi sa lalaki talaga nagsisimula ang marriage, hindi sa babae. Tahimik lang sila, nag-aantay lang ng poging pwedeng makapansin sa kanila. Hindi yan nag-aalok ng kasal. Pag nag-alok ang babae ng kasal, ay nako. Doon pa lang, malfunctioning na yung marriage. And I've seen that many times. So, lumabas sa katawan, didesisyonan mo. Alam mo bang, kaya ginawa ng Diyos yun? Sa katawan mo kinuha yung pagdidesisyon para maintindihan mo daw na yan ay baby mo. Kaya habang tumatanda kayo, habang mag-asawa kayo, habang tumatanda kayo, ramdam ng babae naturally, kahit di mo pinag-aralan, ramdam nyo yan. Ang tawag nyo sa asawa nyo, sa husband nyo, daan-daan, nagiging daddy na yung tingin ninyo. Daddy, daddy, daddy. Kasi you look forward to your husband to be your father.
At yung father means protector, security, guidance, nurturer, cultivator, etc. That's the meaning of the father, the word father. And pag baby, ang pinag-uusapan, paano natin itrato ang baby? Paano? Ganito, ito na yung paano mahalin ng babae. Ha? Paano natin tinitreat ang baby? Alam niya. Number 1, hindi ginugutom. Number 2, hindi pinaiiyak. Bawal pa iyakin. Diba? Ayaw natin umiyak yung baby. Ayaw natin mahirapan ng baby. Ayaw natin magutom ang baby. Gusto lagi may love, comfort, care, attention all the time. Ganon din sila. They also feel the same way. Yan ang karunungan ng Diyos. Bakit? Nanggaling sa katawan mo yung desisyon mo pag-aasawa. Hindi niya inutusan yung lalaki. Nung matapos lumabas yung babae sa tiyan niya, hindi niya inutusan yung lalaki, uy, yan ang asawa mo, yan ang magiging kabiyak mo. Walang ganon. Anong sumunod na sinabi ng lalaki? This is now bone of my bones, flesh of my flesh. She shall be called woman. Nagkaroon ng pag-aangkin. Pagkatapos niya makita ng babae, ito ay buto ng aking mga buto, laman ng aking mga laman. That's why you feel ownership to one another, kasal man kayo o hindi. Pag-aari mo asawa mo, nararamdaman mo yun, akin ka lang. Hindi ka pwede makapag-usap, makapag-date sa iba. Bawal na. Kasal man o hindi, you will feel that naturally. Gawa ng Diyos yun. Yan ang wonders of marriage. Now, so alam na ninyo paano magmahal ng babae, ha? Isipin nyo lang, ayan ay baby nyo. The way you treat your baby, a baby, any baby, that's the same treatment you will give to your wife or girlfriend. Kahit girlfriend pa lang, ganyan ang expectation nila sa mga lalaki. Now, punta naman tayo sa lalaki. Ano ba expectation ng mga lalaki sa kanilang mga asawang babae? Alam niyo kung ano? It starts with letter R. Respeto. Yan yung top 1. So, paano magmahal ng husband? Respeto. Kasi isayin natin yung pagre-respeto. Anong mga bawal? Kasi the moment you violate this is natural law kasi. When you violate natural law, ang punishment built in. Kahit di pa kayo pumuntang barangay, mag-aaway na kayo sa bahay pala. Bawal sermonan ang lalaki. Bawal i-ignore ang lalaki. Lalo na ang husband. Bawal i-ignore, bawal sermonan, bawal sigawan. Hindi ka rin pwede makapagsigawan talaga sa husband nyo. Bawal. Pag sinabi ng husband nyo, stop na. Stop na talaga. Tahimik na. Pag hindi ka tumigil, may kakaibang mangyayari after. Tandaan niyo yan. Kaya ang violence against women and children, tuloy-tuloy. Bakit? Iba yung tinutumbok ng solusyon ng ating gobyerno Turuan mo kung paano magrespeto mga kababaihan sa lalaki. Ay napo, kung di mapawasan yung bawsi cases na yan. Just stop. Pag sinabi ng husband mo, stop. Talagang stop ka. Siguro nagawa niyo na yan, 25 years na. Diba? May problema kapag hindi ka pa rin nag-stop Kasi, ini-expect ng husband sa inyong mga kababaihan, yung submission. Kapag hindi yan nakita sa inyo, yung submission na yan, talagang magmamalfunction ng marriage. Imbis na mag-benefit kayo sa isa't isa, hindi kayo magbe-benefit kasi ang daming benepisyo ng marriage. Pinag-aralan na po yan. Kaya pag hindi nyo na-enjoy ang marriage nyo, stressful lagi ang buhay nyo araw-araw, there's something wrong with what you're doing or saying to one another. Gawin lang ang tama, basahin ang design ng marriage. Pag-aralan. And finally, ang marriage daw ay galing sa salitang gem. So kanina, naklaro ko na yung word na perfect. Now we go to the word marriage. It is from the word gem. 2 precious stones na pinagsasama, pinag-iisa. Kasi ang gems nakakalat, inokolekta lang yan hanggang maging pure. Paano siya maging pure? You purify by heat and pressure. Kaya yung pag-aaway sa mag-asawa, that's normal because pinipilit kayong pag-isahin. Kapag pinaglalabanan nyo yan, nagtatagal na yung pagsasama, hindi pa rin nawawala yung masasamang ugali, talagang hindi kayo magiging isa. Mahirapan kayo.
Kaya habang nagtatagal ang pagsasama, naaalis na yung mga pangit na ugali, naaalis na yung mga pagiging maldita, naaalis na yung pagsagot-sagot sa husband. Naaalis na yung mga bisyo. Ano yung mga bisyo? Nagpapasaya sa sarili natin. Alak, babae, sugar, sigarilyo, etc. Lahat yan ay nagpapasaya sa sarili natin. Binibigyan kayo ng chance ng batas, enjoy nyo ang inyong singleness, gawin nyo lahat ng gusto nyo magpasaya sa sarili during single days. But the moment na pumasok na kayo sa marriage, bawal na ang pagpapasaya sa sarili. Dahil sino na pasasayin mo? Sino na, si Ricky? Asawa na. Nasa Article 1 ng marriage siya sa family code. Asawa na yung pasasayahin because you have all the days of your lives during the single days to enjoy yourself. Hindi ka na pinagbabawal ng magulang mo, bahala ka sa buhay mo. Nung mag-asawa ka, sige, bahala ka na, kaya mo na. Pero hindi na pinapasok sa institusyong yan ang mga bisyo. Alak, sugal, sigarilyo. Bakit? Magpapaigsi ng buhay niya yan and it never benefits the marriage. Pati yung paninigarilyo, alak, naku, papatayin ng iyong immune system. Paminsan-minsan, yes, pwede. So, anong sabi? Perfect marriage. Pagsunod sa design ng marriage. Kaya, meron tatlong bahagi tayo na kailangan pag-isahin. Physical, psychological, at spiritual. According to Abraham Maslow. Physical, pagtuntong niya ng 50 years, golden wedding, magiging para na kayong kambal. At kasama doon yung paggusto, pagpasok sa mundo niya. Kailangan niyo pumasok sa mundo ng inyong husband. Kung mahilig sa basketball, pero hindi wala kang hilig sa basketball, pumasok ka sa mundo ng basketball para maintindihan mo yung laro. At mapag-usapan niyo, marami kayong topic na pag-usapan. Psychological. Dapat dumating yung time na iisa na lang kayo ng nalalaman bilang mag-asawa. For example, na-invite ka sa isang bet to speak sa Ricky. Pero nauna siya dumating. Pinagsalita na siya because marami ng conscience. Dapat masabi mo sa sarili mo, ay naku, parang ako rin yan. Yung nalalaman ng wife ko, nalalaman ko rin. Kaya parang ako din yan nagsasalita. Dapat dumating kayo sa point na yan. That psychological side. And the other side is the spiritual. Yung spirituality. Pagpapahaba ng buhay niyo by being connected to God all the time. And so, I hope naiintindihan niyo na po ang perfect marriage. Ito ay pagsasama ng male and female na sumusunod lang sa design ng marriage. Hindi siya subject sa ating kondisyon, hindi na siya subject sa ating argumento o debate. Dahil yan ay natural law. Susunod ka lang talaga. Pag sinabing submit to your husband, submit lang. At ito ang take dyan, Sir Ricky. At sa mga kalalakihan dito. Mas madali silang nagsasubmit kapag ikaw mismo, role model, good example, tinutupad mo mga sinasabi mo. Madali silang mag-submit kahit hindi mo sabihin sa kanila, kusang maniniwala sa iya. Naku, yung asawa ko, napakagaling na husband. Naku, yung asawa ko, napakagaling na father. It really shows good example. Susunod bigla ang asawa mo kahit hindi mo pinipwersahin or ipaalala. It starts from you. Pwede po ba maglambing? Bilang pagtatapos lang. Kami po ay nagtayo ng foundation para puntahan ang mga mahirap na lugar at turuan sila ng mga seminar like this to become responsible parents or pati sa mga bata para mabawasan yung ating poverty at yung social ills natin. So nagpapaseminar kami, kailangan din po namin magpakain, mamigay ng ayuda, bigas, noodles, kape. Hingi lang po ng itulong sa inyo sa pag-ikot po ng mga basket, yung kaya po ng inyong puso. We need help. Maraming pong salamat sa inyo. Meron pa ako sa pagagawa sa iyo, Ricky. Yan pa isa. Sabayan mo lang ako, Ricky.